everyone, this is Graciela and I'm back. At ito na yung request nyong full tutorial ng ating doormat making. I'm sorry po sa past video ko ng aking doormat making na tutorial since maingay po doon kasi nga po nagsasabungan yung mga pamangkin ko sa labas kaya medyo maingay po talaga. At dito naman sa aking video na ito, it's 7 minutes guys kaya medyo mahabang kwentuhan ang ating magaganap. At simulan na natin ang paggawa ng doormat. Nagsimula po ako dyan sa unang pako, dyan sa pahabang parte at doon sa kabilang dulo naman ay unang pako, dan yung nilagyan ko. Lagi nyo pong tandaan, pag naglagay po kayo, 1 seat apart po yung paglagay ng tela. At huwag kayong mag-alala, lahat ng bakanting pako na yan, malalagyan lahat yan mamaya. Bali, 4 na layer po ang paggawa ng doormat at nagsisimula pa lang tayo dito sa first layer. At kung makikita nyo ay bakante yung huling pako sa magkabilang panig ng aking pahabang bahagi. Medyo nahihirapan ako magtagalog guys dun sa mga pahabang bahagi na ganun ha, char. At magsisimula na naman tayo dito sa pangalawang layer ng ating doormat. At yan nga po yung nilagay ko ay black. At magsisimula naman po ako dun sa pinakaunang pako. At ilalagay ko din siya sa kabila na unang pako din para yung lahat ng bakanting pako ay nasa dulong bahagi ng ating second layer. Hindi ko alam kung masusundan nyo ako whatsoever. Pero mag-comment lang kayo kung hindi pa rin nyo maintindihan. At gagawa ko ng full tutorial na hindi naka-fast forward. Bali, magsisimula na ako dito sa third layer ng ating doormat. At yan po yung lalagyan ko na lahat ng bakanting pako sa unang paglagay ko kanina ng tela. Kung napapansin nyo po, yung first layer ko ay white, second layer ay black, at ang third layer ko ay white. At ilalagay ko naman dyan sa aking fourth layer is black para yung lahat ng pagtulak mo ay puro black at lahat ng hihilain mo ay puro puti. Tips ko lang sa inyo guys, mas maganda kung gusto nyo matuto ay may hulmahan po kayong hawak at may tela po kayo. Doon naman sa tela po, marami po akong tela pero kinakalungkot ko pong sabihin sa inyo na hindi ko kayo lahat mabibigyan. So wait, teka lang, ayan o, tataliin ko na yung last na parte, ayan o, diba? Depende na sa inyo kung ganong style nyo dyan sa pagtali at sisimulan ko na dyan sa paghabi naman ng ating tela. At yung, kung mapapansin nyo, yung isang tela lang po yung tinulak ko dito sa para mas maganda mamaya yung gawa at hindi kayo malito. Mas maganda sana kung ang video ko ay nakafocus kasi makikita nyo talaga yung pagtulak at yung paghila. Yun nga lang, wala po akong taga-video. Hayaan nyo sa susunod, gagawa ako ng video ulit na nakafocus naman. At pansin nyo sa aking video, lahat ng hinihila kong tela pataas ay kulay puti. At yun yung unang layer na nilagay natin. Yung pinakaunang layer, yun ang ating hihilain na tela. Huwag nyo pong hihilain yung pangalawang white, yung pangatlong layer natin. Huwag nyo pong hihilain yun kasi dapat pupunta yun sa ilalim na parte. At kung titignan nyo po mabuti is napakadali lang po maghabi ng tela, which is true naman po talaga, napakadali lang. Mahirap lang po talaga dyan kung nagsisimula kayo yung pagsalansan kasi medyo nakakalito po siya. Kung mabilis ka naman po make-up, madali lang naman siya matuto. Madali lang naman siya matutunan. Doon pala sa kwento ko kanina, kung wala kayong tela, pwede nyo pong gamitin yung mga used clothes nyo or bumili kayo ng mga ukay-ukay na something like that na hindi na nagagamit. Kaya yun ang gupit-gupitin yung gawin yung doormat. Kasi sa case ko po, marami po akong string sa bodega, pero po hindi mahirap pong mag-ship ng 5, 10, 20 kilos po na tela. Since ang mahal po ng shipping fee. Okay lang po sana kung malapit kayo dito sa lugar ko ay pwede nyo pong pick upin. Nakita nyo naman po sa pinost ko kanina yung shipping rates, diba? Napakamahal. Mahal pa siya sa tela ko. Actually guys, 18 per kilo ang benta ko ng tela sa mga bulk buyers ko. Like 1,000 kilos or 500 kilos ang binibili nila. Pero doon sa mga retail like 100 is 23 per kilo nga po ang bigay ko. Yun nga lang, lahat na nagko-comment sa akin is napakalayo po talaga at hindi ko po mai-ship yung ganong tela lang kasi konti lang po at ang mahal po talaga ng shipping fee. At naghahanap nga po ako ng pwedeng cargo or courier na medyo mura pero wala pa akong nakikita sa ngayon. At inaasikaso ko pa yung Lazada at Shopee account ko which is medyo matagal siya kasi madaming documents at madaming papeles. Kaya abangan nyo na lang kung kailan ko i-announce na pwede na or open na ang Lazada or Shopee ko. At dito naman tayo sa paglalak. Doon sa kabilang parte, doon ang kukunin ko sa paglock guys. Actually guys, dyan sa paglock, walang problema yan guys. Kasi kahit saan pwede kayo magsimula dyan. Nasa gitna, nasa dulo, or pinakaunahan, pwede kayo magsimula. Depende sa trip nyo kung saan kayo magsisimula dyan. Walang problema, inuulit ko, walang problema kung saan kayo magsisimula. Dyan naman sa paglalak, makikita nyo dyan mamaya sa pag nandyan ako sa parting sa harap ng camera, makikita nyo kung paano ang paglalak. Pero alam ko, madali lang kayo matuto dito sa paglock na to kasi nakita nyo yung mga past video ko at madali lang naman talaga siya. Ang medyo mahirap lang kasi dito yung paglagay ng tela. Feeling ko lang sa mga nagsisimula,
at yung paghihila ng tela, yung paghahabi. Pero pag marunong na kayo kahit 3 layer, 3 salansan lang nung ano, ang dali lang po. Promise, madali lang po talaga yung paghabi. Yan nga lang yung pinakamatagal na party sa paggawa ng doormat ay yung paghabi. Actually nga po sa paggawa ng doormat, inaabot ako ng 30 minutes. Pero sa mga matagal lang gumawa or talagang magaling lang gumawa ng doormat, I think kaya nilang gumawa ng 20 minutes or less sa isang doormat. Kahit ako nga po ngayon sa ano ko ngayon, kaya ko maghabi ng doormat na hindi nakatingin. Pero hindi naman po matagal na hindi ka nakatingin. Kasi kakapain mo lang naman yung sa ilalim na tela, kaya hindi ka na kailangan tumingin. Pero kailangan mo pa rin tumingin paminsan-minsan. At dito naman po sa paglalak, inaabot ako ng 5 minutes dyan sa kabuuang party na yan sa paglalak, sa 4 na party na yan. At sa pagsalansa naman, sa paglalagay naman po ng tela, inaabot ako ng 7 minutes. At doon naman sa paghahabi, inaabot ako ng 15 minutes dyan guys. Dyan ang matagal yung paghabi. Pero madali lang naman siya, basta gusto nyo talagang matuto. At shoutout nga pala sa lahat na nag-comment, na-inspire ko sila sa paggawa. Bali guys, itong paggawa ko ng doormat na to ay accidentally ko lang po itong na-post. Hindi naman sa accidentally, talagang parang wala akong intention na mag-viral siya. Kasi wala lang akong magawa sa buhay ko kasi minsan boring po ako. Char. At i-share ko pala sa inyo ay may goal po ako na 1,000 pieces and I think nasa 120 pa lang yung nagagawa ko. Nagka-goal po ako niyan kasi nga po, ang bintahan ng doormat is 35 per piece po. Kung makagawa ako ng 1,000 pieces, it's 35,000. Diba? Ang sarap pakinggan ng 35,000. Pero wala naman tayong 35,000 kung hindi tayo gagawa. Kaya mas maganda kung gusto nyo gumawa at magbenta, kailangan nyo pong munang ipunin yung gawa nyo para mas maganda yung marami. Kasi syempre, nararamdaman mo yung pera. Kasi pag, alam mo yun, pa isa-isa mong benta mo lang ng 50 or 35, diba? Ang bilis lang ng pera, parang barya lang yung 35, di ba? Kaya mas maganda talaga kung like 100, o di ba pag 100 tapos 50 ang lagay, ang bintahan mo, di ba? Malaking pera na yun. Pagbenta po kasi dyan dito sa amin is 35, nasa Rizal area po ako. Pero yung sa province area po, nasa 50 po yung iba, 40, 50, ganun, or pataas pa nga po. Depende po kasi sa lugar. At maraming salamat sa lahat na nanood ng aking video na nag-wire na almost 2 million lang naman yung naging views niya sa 6 minutes niya. At wala talaga akong intention doon na hindi ko siya inisip na mag-viral. At ang dami nag-comment na maingay nga daw yung background ko. I'm so sorry for that. Hindi ko po sinasadya, hindi ko na po alam, Your Honor. Char! At tatapusin ko na po aking voice over dito sa ano na to. Pero huwag kayo mag-alala kung hindi pa rin kayo natutuwa at mag-upload ulit ako. Bye!